Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Pau, isa sa mga on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tsak akong kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan sa inyo. Mga bata, sumusunod ba kayo sa utos ng inyong mga magulang at kapatid? Magaling! Marunong na ba kayong gumawa ng mga gawaing bahay? Mabuti kung ganun! At dahil dyan, ang ating kwento ngayon ay may kinalaman sa paggawa ng mga gawaing bahay na pinamagatang Kablag! Crush! Na kwento ni Maria Lorena Tanieca at iginuhit ni Leopoldo B. Ruga Jr. II. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Titay, nasaan ang pinapakuha kong toyo at suka? Tanong ng nanay. Hindi ko po nakita, Mama. Sagot ni Titay. Hindi mo nakita? O di mo pa kinuha sa loob ng karton? Tanong ulit ng ina. Hindi sana ako nautusan kung hindi muna ako nanood ng TV. Dahan-dahang lumabas si Titay, ngunit nakita siya ng kuya. Titay, saan ka pupunta? Hindi mo pa naayos ang inigaan mo. Sabi ni kuya. Aayusin ko po pagbalik ko, kuya. Sagot ni Titay. Maganda kong kapatid. Ayusin mo muna. Lambing ni kuya. 1, 2, 3, 4. Bilang ni Titay. Mag-aayos ng unan, magtutupi ng habol, kukunin ang balat ng saging na inulog ko sa gilid at aayusin ang nagkalat na libro. Pag-iisa-isa ni Titay sa kanyang mga gagawin. Habang naglilinis, nakita ni Titay sa bintana sina Cora na naglalaro ng habulan. Sila naglalaro habang ako naglilinis. Ano ako? Si Cinderella? Si Titay naman ako. Reklamo ni Titay. Tinignan niya ang bintana. Mataas ito kaya di niya kayang malundag. Sumilip siya sa pintuan at dahang-dahang naglakad si Titay. Oh, tapos ka agad, Titay? Ang bilis naman, sabi ni kuya. Ako pa, kuya. Si Titay to. Wow, yan ang Titay ko. Buti pa, tulungan mo si kuya sa pagputol-putol nitong sitaw. Utos ng ina. Nag-utos na naman si Mama, sa isip ni Titay. Opo, Mama. Iihi po muna ako, ha? Sagot ni Titay. Lumakad siya papuntang kusina at dumaan sa pintuan sa likod. Titay! Tawag ng ina. Hindi na lang sana Titay ang pangalan ko. Naiinis na sabi ni Titay. Tumulong si Titay sa kanyang kuya. Kuya, pwede magtanong? Opo, sagot ni kuya. Kuya, tinuruan ka ba ni na Mama ng gawaing bahay noon? Opo, tinuruan nila ako. Pinakita nila kung paano gawin. Pagkatapos, gagawin ko ito nang kasama sila. Hanggang sa mag-isa ko na lang itong gagawin. Paliwanag ng kanyang kuya. Kaya pala pinapakita ni na Mama at Papa noon kung paano nila gawin ang gawaing bahay. Sagot ni Titay. Bakit kaya ganoon ang pinagawa sa akin? Tanong ni kuya. Para paglaki ko ay marunong na ako ng gawaing bahay. Sagot ni Titay. Ay, galing talaga ng kapatid ko, sabi ni kuya. Pero sa isip ni Titay ay gusto na lamang makipaglaro. Nagmamadali niyang niligpit ang hugasan pagkatapos kumain. Naghihintay na sina Cora. Baka palitan nila ako sa grupo. Ano kayang pwede kong gawin? Aha, alam ko na, sabi niya. Pinasok niya sa cabinet ang mga hugasan at umalis. Blag! Crash! Narinig ni Titay ang ingay sa kanilang kusina.
Dali-dali siyang tumakbo papasok. Nakita niya ang mga basag na plato sa sahig habang dinidilaan ng pusa. Pumunta rin sa kusina ang ina. Pasensya po, Mama. Mali ang ginawa ko. Dapat naghugas muna ako ng plato bago ako naglaro. Aasahan kong di na ito mauulit, Titay, sabi ng ina. Nang gabi na, malungkot at walang ganang kumain si Titay. Nabasag ang paborito niyang plato at baso. Regalo pa naman iyon ng kanyang lola. Ngayon ay hindi niya na magagamit pa. Ngayong napakinggan na natin ang kwento, nais nito may paalam sa atin na palagi dapat tayong sumunod sa utos ng mas nakakatanda. At huwag uunahin ang paglalaro at huwag ipagpapaliban ng paggawa ng gawaing bahay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Muli, ako nga po pala si Ate Pau na nagsasabing palaging makinig sa mga payo ng ating mga magulang at kapatid dahil ito ang gabay upang tayo mabuhay ng maayos. Huwag kakalimutang mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsaka kong kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam!